Napilitan si Rizal na umalis sa bansa sa pangalawang pagkakataon noong Pebrero 1888 dahil sa tinutugi siya ng makapangyarihang kaaway. Sa edad na 27, siya ay isa ng manggagamot at kinikilalang manunulat. Nanguna siyang mag-iwang bayan noong Hunyo 1882. Batang-bata siya sa edad na 21. Isang estudyante na may pangarap na maiahon ng kababayan mula sa pagkakaalipin. Ngunit, nagbago na ang panahon. Si Rizal, sa edad na 27, ay biktima na ng di pagkapantay-pantay, bigo sa mga pangarap, at di nagtagumpay sa mga pagbabagong ninanais. Nilisan ni Rizal ang Kalamba pagkaraan ng 6 na buwan noong Pebrero 3, 1888. Patungo siya ng Hong Kong lulan ng Safiro. May sakit siya noon at malungkot habang sinatawid ang maalon na dagat China. Nang tumigil ang barko, hindi siya nakababa dahil sa amoy noong Pebrero 7. Dahil ito sa mga sumusunod. Hindi mabuti ang kanyang pakiramdam, malakas ang ulan noon, at narinig niyang marumi ang lungsod. Pebrero 8 nang nakadating si Rizal sa Hong Kong. Habang nasa Hong Kong, sumulat si Rizal kay Blumentritt noong Pebrero 16, 1888 para ipahayag ang kapaitang nararamdaman niya sa buhay. Sa Hong Kong, tumuloy si Rizal sa Hotel Victoria. Si Jose Sainz de Veranda, isang Espanyol na dating kalihim ni Gobernador General Terrero, ay naniktik kay Rizal habang ito'y nasa Hong Kong. Ang Hong Kong, isinulat ni Rizal kay Blumentritt noong Pebrero 16, 1888, ay malit ngunit napakalinis na lungsod. Pagbisita sa Macau noong Pebrero 18, si Rizal na sinamahan ni Basa ay lala ng barkong Kiang patungong Macau. Nagulat siya nang makita niya rito ang pamilyar na lalaki na si Sainz de Veranda. Ang lungsod ng Macau na isinulat ni Rizal sa kanyang tala-arawan ay maliit, mababa at malungkot. Marami ditong junk at kakaunting barko. Mukha itong malungkot at tila patay na. Sa 2 araw niya sa Macau, binisita na ni Rizal ang teatro, casino, katedral, simbahan, pagoda, harding botanikal, at bazaar. Nakita rin niya ang bantog na groto ni Camões, pambansang Makata ng Portugal. Pebrero 19, 1888, nakita niya ang isang prosisyong Katoliko kung saan ang mga deboto ay nakasuot ng damit na asul at lila at may hawak-hawak na kandilang walang sindi. Mga karanasan sa Hong Kong. Mga isinulat na karanasan ni Rizal sa kanyang tala-arawan. Maingay na selebrasyon ng bagong taon ng mga Chino na nangyari mula sa ika-11 ng Pebrero hanggang ika-13, Lunes. Maingay na teatrong Chino na may maingay na manonood at maingay na musika. Natuklasan ni Rizal sa sining pandrama ng Chino, lalaking tila nakasakay sa isang patpat ay nangangahulugan ng lalaki nangangabayo. Aktor na nagtaas ng binti ay nangangahulugang papasok siya sa bahay. Ang pulang damit ay nangangahulugang ikakasal. Ang babaeng ikakasal ay nahihiyang nagtatakip ng abaniko sa kanyang muka kahit sa harap ng kanyang kasintahan. Lalaking may hawak na panghagupit ay nangangahulugang sasakay na siya ng kabayo. Ang salo-salong laureate kung saan ang mga panauhin ay pinagsisilbihan ng iba't ibang putahing ng pagkain, ang pinakamahabang kainan sa mundo. Ang Ordeng Dominico ay pinakamayamang ordeng panrelihiyon sa Hong Kong. Sa mga sementeryo sa Hong Kong na sa mga Protestante, Katoliko, at Muslim, yaong mga Protestante ang pinakamaganda dahil sa maayos at inaalagaan ang mga alaman dito at malinis ang mga daanan. Ang sementeryo ng mga Katoliko ang pinakamagarbo dahil sa marangya at mamahaling mausoleo at marangyang pang-ukit ng mga sepulkro. Payak ang sementeryo ng Muslim, ang tanging maliit na moske at puntod na may nakasulat na inskripsyong Arabe ang makikita rito.
Noong Pebrero 20, bumalik sina Rizal at Basa sa Hong Kong. Muli, lula ng Kiupiang. Paglisan sa Hong Kong noong Pebrero 22, 1888, nilisan ni Rizal ang Hong Kong lulan ng Oceanic, barko ng Estados Unidos. Ang kanyang destinasyon ay Japan. Ang kanyang kasama sa kamarote ay isang Ingles na protestanteng misyonero na naninirahan sa China ng 27 taon at marunong ng wikang Chino. Tinawag siya ni Rizal na mabuting tao.